papurihan at ina-acknowledge po namin ang presence mo, Lord, ah, sa gawaing ito, Panginoon. And cleanse us, Lord, kung ano man po yung mga hindi karapat-dapat na nasa amin ngayon. ah, Linisin po ninyo kami at gawin niyo po kaming karapat-dapat. And it is my prayer, Lord, and declaration para sa lahat na nasa Zoom, Panginoon, na iparanas niyo po sa amin ang inyong kapangyarihan, ang Holy Spirit, so that mas lalo po naming maintindihan, Panginoon, ang mga salita mo na magsisilbing pangungusap, Panginoon, sa bawat situations na mayroon kami. So, i-bless niyo po ang lahat sa Zoom na ito, Panginoon, maging ang mga papasok pa, Lord God, sa platform na ito. And Panginoon, pakialaman niyo po yung puso ko, yung lahat ng mga sasabihin niyo, Panginoon. It is my prayer na lahat po yun, Panginoon, ay marinig ko at masabi para sa aming lahat today. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Kita na po yung PowerPoint. Yes po. Okay, thank you. Okay. So, start na po, Pastor Rory. Opo. Sige po. So, isang mapagpalang hapon po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. And dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay makasumpong or masumpungan ang presensya ng Panginoon sa topic natin today. So, pag-usapan po natin ang about taking the initiative against depression. So, masyado pong tawag dito, itong topic natin ngayon ay talagang sobrang napapanahon. Kung minsan hindi po natin alam na inaatake na pala tayo ng depression. Tapos hindi natin alam kung bakit, hindi natin alam kung paano din ito tutuldukan. That's why ngayong season, dito lang po sa lugar namin, may uminom po ng lason, malatayon, dahil hindi niya matanggap po na may sakit siya at ayaw niyang gumastos yung family. So mas pinili niya ang uminom na lang ng lason para matapos na yung kanyang paghihirap. Ang dami pong mga situations talaga, sobrang ang dami. So kahit siguro tayo ngayon na nasa Zoom, nakakaranas po tayo ng depression. Pero ano ba yung first move na dapat nating i-take, gawin para maalpasan ito? So sige po, tulungan niyo po ako na basahin po ang bawat slides para sa ating lahat today. Okay. Ang sabi po dito, the angel in this passage. Okay. So bago po pala 'yon, itong gawa po ni Oswald Chambers ay based po sa First Kings chapter 19 verse 5 na ang sabi ay arise and eat. Okay? So hindi po nalagay sa PowerPoint, sorry po. Sige po, Pastor Rory. Next slide po, ayan. Sabi po dito, the angel in this passage did not give Elijah a vision or explain the scriptures to him or do anything remarkable. He simply told Elijah to do a very ordinary thing, that is, to get up and eat. If we were never depressed, we would not be alive. Only material things don't suffer depression. So tingnan niyo po first slide pa lang talaga. Ang Panginoon, talagang ang galing niyang tumingin sa bawat situation at napaka-simple lang ng solusyon na itinuro po. Sinabi dito sa first slide,
no, na ang anghel ay inutusan ng Panginoon hindi para magbigay kay Elijah ng vision. So kilala natin si Elijah, no? Pagdating sa supernatural power, talagang bullseye talaga to. Kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos. Talagang napiperform niya po. Okay? And then, sabi din dito, nor walang maraming explanation about sa word. Walang ganon or do anything remarkable. So ano yung sinabi ng anghel kay Elijah? Napaka-ordinary thing, napaka-simple. Tumayo ka, kumain ka, get up and eat. So ang sabi pa dito, kung hindi daw po tayo nadidepress, ibig sabihin hindi tayo buhay. Kasi ang nakalagay dito, only material things ang hindi lang nakakasuffer ng depression. Naalala ko tuloy yung lesson sa science, di ba? Living things and non-living things. Okay? So, para sa akin, magiging mapagpasalamat tayo kasi nararanasan natin itong mga depression na, okay? Pero hindi po madali yun, ha? So, ito yung kapahayagan that we are alive. Okay? Buhay na buhay po tayo at hindi po tayo non-living things. And so, sobrang grateful po tayo kasi nararamdaman pa natin yung konting ugon, no? Sa buhay natin para doon mag-take over ang Panginoon sa mga ugon na yon, sa mga pagsubok sa buhay. So sa next slide po. When the Spirit of God, if human beings were not capable of depression, we would have no capacity for happiness and exaltation. Oo nga naman. Okay? There are things in life that are designed to depress us. For example, things that are associated with death. So whenever you examine yourself, always take into account your capacity for depression. So, ito po yung sinasabi sa next slide, that human beings were not capable of depression. We would have no capacity for happiness and exultation. Kasi like ako po, personally, kapag nakakaranas po ako ng anxiety, depression, siyempre po ang balik nun, tatakbo ako pabalik sa Panginoon eh. Sa tindi man or hindi ganun katinding depression, there is only one solution na talagang binigay na sa atin at yun ang tulong ng banal na Espiritu to remind us about what Jesus did on the cross. Ano ba yung mga sinabi ng Panginoong Jesus sa atin? So kailangan natin balikan yon so that talagang itong depression na ito ay matunaw. Okay? And sabi pa dito, there are things in life that are designed to depress us. So number one, yung death. Hindi lang sa physical, kundi yung kawalan ng pag-asa. Okay? So Elijah, yung pinaka main reason bakit siya tumakbo kasi gusto siyang patayin ni ano 'di ba yung ni ano kasi pangalan si Jezebel. Tama Apo, ba yon? Jezebel. Yes. Talagang ang sabi ni Jezebel sa kanya, pinapasabi sa kanya hanggat hindi kita napapatay sa oras na itinakda. Okay? Hindi pwede kasi ako yung magbabayad sa hari dahil talagang matindi po yung nangyaring cleansing. So tumakbo po si Elijah, takot siyang mamatay. Okay? Oo nga naman, nakakatakot yung death, no? Hindi po madali. Yun nga lang hinahabol ka ng naniningil sa'yo. Nakakanervyos na. Yun pa kayo, patayin ka ng isang hukbo, no? Naghahanap sa'yo. So nakakatakot po yun. So tingnan po natin yung next slide. Nag-enjoy ako sa topic nito, Pastor Rory, habang binabasa ko. And then sabi niya, when the Spirit of God comes to us, He does not give us glorious visions, but He tells us to do the most ordinary things imaginable. So depression tends to turn away
turn us away from the everyday things of God's creation. But whenever God steps in, his inspiration is to do the most natural, simple things we would never have imagined God was in. But as we do them, we find Him. Ano pa yung natatabunan po kasi? Ayan. We find Him there. So imagine niyo po ha, sa situation ni Elijah, talagang ah napaka-simpleng ah tawag dito, instruction sa anghel para dalhan si Elijah ng pagkain at inumin. Okay? And then, talagang yun yung nagdulot kay Elijah ng isang first move para mabuhayan ulit. So, simple thing, food and drink. At totoo ito eh. Naalala ko tuloy nung college days ko po. Siyempre, ang hindi naman po madali yung nag-first year college po ako sa edad na 41. No po? Tapos yung mga classmate ko ay fresh graduate ng high school. Yung tipong nagle-lesson yung teacher, ini-explain niya pa lang yung kung paano gawin yung formula. Tapos ang bilis na nilang makapick up. Yung tipong, bakit ang bilis nila? Tapos ako, tinuro na lahat sa akin kung paano gawin, hindi ko siya makuha. Yung ganun. Pero hindi po ako gumive up talaga kasi sabi ni Lord, tatapusin ko yung college ko, no? Kaya lang nangyari, oo nga naman kasi for me, yung food kasi yun yung pinaka sandigan eh kapag nadidepress po ako. So, bawal po sa akin yung tusok-tusok. So, nag-enjoy po ako. Nag-exam po kami up to 100 po ata yung score ko noon. 6 lang up to 100 as in, no? Kasi talagang though hindi ko ginagawa yung ginawang excuse yung dalawang destino ko that time, though hindi talaga madali. Talaga. So ginawa ko po dahil naiinis po ako, parang lumutang po yung pakiramdam ko. Pumunta pa ako sa labas ng gate ng campus, nagtusok-tusok po ako. Nasobrahan po ako sa fishball, saka yung ah, quail egg. Bigla po akong nahilo, tumaas yung BP. So, na-confine pa ako sa clinic ng campus hanggang maghapon. Sabi ko, Lord, hindi pala magandang solusyon kapag nasobrahan ka din sa pagkain. So, na-stranded pa ako ng ilang oras sa clinic ng school. Okay? So, tama itong nakalagay dito eh. Pagkain yung pinaka talaga simpleng solusyon para makalimutan ang depression. Okay? So next slide po. Napaka no, napaka makatotohanan. So the inspiration that comes to us in this way is an initiative against depression. So but we must take the first step and do it in the inspiration of God. So if, however, we do something simply to overcome our depression, we will only deepen it. So talagang babalikan mo talaga yung initiative against depression is balikan mo talaga ang Panginoon. Itaas mo sa kanya, Lord, ito yung nangyayari sa akin ngayon. Ibig sabihin, i-acknowledge mo that totoo naman talaga itong i-validate mo. Okay? I-validate natin kung ano yung present situation natin. Kasi po, kahit na Jesus, Jesus po tayo, Holy, Holy Spirit, kapag masyado po tayong in denial, no po, sa ating mga situations at hindi po natin talaga ina-acknowledge na ito yung realidad ng buhay. So paano tayo tutulungan ng Panginoon? Okay? So kailangan mo talagang i-validate, Lord, ito yung situation ko ngayon. Paano yan? Lord, ganun ako, Lord, ikaw may sabi na mag-aaral po ako. Ito yung situation ko ngayon, wala kaming baon bukas. Anong gagawin ko? 'Di ba?
So, wisdom, yun yung, ito yung sinasabi na slide talagang ibalik mo talaga sa Panginoon. Kasi walang ibang solusyon, hindi yung tusok-tusok, kundi ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Next slide po. Pastor Rory, time out niyo po ako kasi na madaldal po ako. Next slide po. Sabi po dito, but when the Spirit of God leads us instinctively to do something, the moment we do it, the depression is gone. Okay? As soon as we arise and obey, we enter a higher plane of life. So, but when the Spirit of God leads us, okay, instinctively to do something, the moment we do it, the depression is gone. Nakita niyo yung power? Hindi pwedeng hindi tayo bumalik sa truth. Kasi ang realidad ng buhay, talagang inuugon po tayo. Kasi nasa mundo po tayo ng pressure cooker. Itong mundo na ginagalawan natin, na nandito tayo kasalukuyan, ito po ay mundo ng iba't ibang pagyanig ng ating pananampalataya. Okay? Kaya lang, kapag tumakbo tayo sa Panginoon, sa tulong at kapangyarihan ni Holy Spirit, siyempre, talagang ibabalik niya tayo sa truth. That there is only one solution talaga, kundi ang bumalik tayo sa Panginoon. At doon po tayo humingi ng tamang direction, leading, para hindi po tayo maligaw. Amen. Next slide po. So ito po yung wisdom from Oswald. Sabi niya po dito, an intellectual conception of God may be found in a bad, vicious character. So the knowledge and vision of God is dependent entirely on a pure heart. So character determines the revelation of God to the individual. The pure in heart see God. So tama po yon talaga. Kung minsan hindi po natin inaasahan yung katalinuhan, yung supernatural expression ng banal na espiritu. Kung minsan hindi natin inaasahan na sa ganitong klaseng situation siya magpapahayag, doon siya magti-take over. Kaya nga ang kailangan lang po talaga natin bilang mga anak niya, talagang isuot-suot po natin yung katotohanan to let go. Okay? To let go kung ano yung mga strategies na alam natin and let God to take over. So ang buhay po ni Elijah ay isang kapahayagan po sa atin ngayon, sa ating lahat ngayon na nasa Zoom, na realidad po ang depresyon. Ang dami pong mga bagay ang nagiging sanhi kung bakit nararanasan natin ito. Pero ang Diyos ay nangungusap po sa atin ngayon that may mga sitwasyon na hindi naman talaga mahirap hanapin. Kagaya ng nangyari kay Elijah. Pinakain siya at pinainom. Okay? Nabusog. Pinakain at pinainom ulit. Sabi ng anghel, malayo pa ang lalakarin mo. Tsaka grabe yung kahilingan ni Elijah sa sobrang pagod at depression, no? Yung prayer niya, umiba na, Lord, kunin mo na buhay ko. Pagod na ako, Panginoon. Ayaw ko na. Siyempre, given yon, pwede mong sabihin dun sa Panginoon talaga para i-validate kung ano yung situation mo ngayon. Okay? So, tumugon ang Diyos. Elijah, kumain ka, uminom ka. Ang layo pa ng lalakarin mo. Pagod ka lang. Pahinga ka ulit. Tapos tulog. Kain ulit. Lakad.
So hanggang sa nakarating siya sa lugar kung saan talaga siya dapat dalhin ng Panginoon. So same with us today. Hindi ko alam kung ano po yung mga pinagdadaanan natin, lalo na po yung mga mahal po nating kapatid na nasa ibang bansa. Hindi po madali ang mag-isa. Hindi po madali ang nasa lugar ka kung saan hindi mo naman talaga kabisado at hindi yan ang lugar para sa'yo. Dahil alam niyo po yon, yun nga lang nasa loob ka ng tahanan mo, nakakaranas ka ng depression because of so many situations and circumstances. How much more yung iba sa atin dito na nasa ibang bansa, wala naman talagang kapamilya. Ang kalaban ay homesick. Marami pong dahilan para maranasan natin ang depression. Pero today, allow natin ang Panginoon na kung ano man po yung situation na mayroon tayo ngayon, talagang gusto ko pong i-address itong sinasabi ko ngayon para sa ating lahat na nasa Zoom. Okay? Gusto kong i-address ito that uh, maging sensitive po tayo uh, sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa mga church people, pastor ka man, lay people, or ordinary member ng church. Gusto kong i-address ito, be sensitive sa kung ano yung bawat kilos ng bawat isa. Huwag na po tayong magpakiramdaman at maghintay na mababalitaan natin na ay si ganito naghang, ay si ganito lumundag na sa ganito. Okay? And I believe ang kapangyarihan po ng banal na espiritu ay sobrang sapat for us to feel kung ano po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran talaga. And like kami mga pastor, gusto kong sabihin ito, mga pastor po kami at mga tao, hindi po kami superheroes na sa isang lunok lang ng bato, lahat magiging okay. No. Kaya nga sabi ko, doon po sa church na dati ko pong pinaglingkuran bago po ako nag-GMC, sabi ko, church, tao po ako. Sino, kayo po lagi kayong nagpapapray sa akin, lagi ko kayong pinagpipray. Ang tanong ko po ngayon, sino po yung magpipray para sa akin? Nangangailangan din po ako ng prayer. Ito po yung situation ko ngayon. Diba ang hirap pa, no? Yung dahil pastor ka, lalo na kapag nangailangan ka ng finances. Okay? Kasi tatlo yung mga anak ko nag-aaral noon, tapos ako din nag-aaral. Hindi ganun kasapat yung dumadating, pero sapat ang Panginoon. Pero validation, may shortage. Tapos dahil ikaw, pastor, iniingatan mo yung reputasyon mo, hindi mo alam kung, kasi bawal mangutang daw ang pastor. Bawal manghiram sa miyembro. Oo nga naman kasi nakakasira ng reputasyon. Sabi ko, Lord, ito hindi ko alam ito. Tulungan niyo ako na unawain ito. Panginoon, kung itong pinaglilingkuran ko ay tinuturing ang bawat isa na magkapatid sa pananampalataya in Christ Jesus, kanino kami tatakbo na mga pastor kapag nangangailangan? Kaya nga, ito yung sinasabi ko be sensitive with each other. Pero sabang na-bless ako nung tinanong ko sa Panginoon yon, hindi ko talaga sinasabi sa mga ka-church ko na nangangailangan ako ng 5,000 kasi yung kapatid ko critical, kailangan ko magpadala ngayon din. Wala akong sinabing gano'n nag-pray lang ako kay Lord, Lord, bago ako umuwi sa bahay kasi hindi ko na alam kung anong gagawin. Alam ko, Lord, na ayaw kong manghiram kasi oo nga naman, iniingatan ko yung reputasyon ko, Panginoon. Kasi ang hirap mag-preach kapag nakikita ka na, ay, si pastor may utang sa akin, yung ganon. Pero Holy Spirit, move mightily. Hindi ko alam kung sino dito sa mga ka-group ang mag-o-offer sa akin. Pero kung meron man, tatanggapin ko. Alam nyo po, pasakay ako sa tricycle pa uwi. May isang miyembro, Pastor, sabi niya, may ibibigay po ako sa inyo. Ano po yung GCash? Ano yung GCash na? Alam niyo po yung ganun, kung minsan, no, talagang
kung hindi natin lubos na naiintindihan kung ano talaga yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin, parang ayaw mo nang maging Kristiyano kasi ang daming mga bagay na feeling mo ginagamit ng enemy to stop us para maranasan yung solusyon, no? Na talaga namang grabe. Marami talaga nagli-lead into something na winawakasan na ang buhay. So, ngayong hapon, yun po yung gusto ko pong i-address para sa ating lahat. Be sensitive to all people around us, lalo na sa body of Christ. Ang dami pong mga pinagdadaanan ng mga tao ngayon. I-offer po natin yung just a little time to talk with them. uh, Offer small things. Ano ba yung yayain mo siya sa Jollibee or simple na kainan? Kahit na alala ko sa Pastor Dave, minute niya kami mag-asawa, in order lang naman namin yung french fries na malaki. Tapos tigi isang ice cream kami. Yun lang. Habang nag-uusap, hindi pa nga namin naubos. Halos. Tapos ang dami nang napuntahan ng aming conversation about marriage life. Mahalaga po ang oras sa bawat isa. Kagaya ng nangyari kay Elijah, no? Talagang paano kung hindi pumunta ang anghel ng Panginoon para bigyan siya ng food as initial na solusyon? Kasi sobrang hopeless na, no? So yun, simple things to do. Hindi na kailangan ang matinding sermon or anumang supernatural solution. Just a simple first step para ma-ease yung pain and hopelessness sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. So doon lang po tayo magtatapos. Ah, Purihin po ang ating Diyos na buhay sa kanyang buhay Yes. na mensahe. At nakaka-amaze lang yung word na binigay sa atin ng Panginoon today. At kakaiba ho siya. Talagang yung kaibahan niya is about kung hindi ka nadidepress, patay ka. Oo, ibig sabihin patay ka kasi hindi mo nararamdaman yung ugod ng buhay. Diba? Kaya ako'y natatawa. Kasi karaniwan pong ginagamit po natin ito. Ang sabi nga po ng karamihan, kapag hindi ka daw ng problema, hindi ka buhay kasi wala kang problema. Yun ang isang other term. Pero mas matindi po pala, si Oswald Chamber na sabi ay, if you are not experienced the depression, you are not alive. You are dead. Wow! I will say that word, wow. Why? Sa panahon po ni Oswald Chamber, mas, past years ago, he delivered that word to the people who are being, sabihin mo natin, captivity. Uh, Nandun sila sa sitwasyon ng sila ay depression, then he'll tell that to the people. Sa atin nga lang po kapag mapanggit mo lang yung ganong salita, pastor naman, ganito naman ang sasabihin, depressed na ako. Kapatid. And then, it is truly amazing that God gave us this opportunity. And thank you, Pastor Queenie. The Lord use you mightily. How deliver this word of God through us. Totoo Ah, po yun kasi bawal talaga mangutang ang pastor sa mga oo kamiyembro. nga, bawal talaga. Kasi alam niyo po yun yung ito mga member po natin ito yung sa Zoom ngayon. Ako po sa totoo lang, Pastor Joanne. Pastor Joanne is my mentor. Hindi pa ako pastor, binigay na siya ni Lord sa akin. Iisa lang po yung habilin niya sa akin. Kahit na sa tindi ng pangangailangan mo, huwag kang mangungutang sa mga miyembro. Lapitan mo ako, huwag sa miyembro. And that's right. Oo, sa totoo lang talaga. So, syempre, di laging siya. Pastor Joe, may laman ang GCash mo.
So Alam napaka po ano ninyo, pastor napaka kapag tinignan mo sabi ko Lord napaka tindi naman talaga ng mga restrictions namin as workers ninyo sa ayaw po. vineyard. Talaga pero if we obey the word of the Lord and warnings, talagang supernaturally God is able to provide everything for us. Talaga. Mm. Naranasan ko rin po yan na mangutang. Hindi ako, Mhm. hindi ako, hindi ako mahihiyang sabihin po sa inyo. Especially when my mother was being diagnosed in dialysis. At Mhm. wala po kami talagang financial. Nangutang po ako sa isang miyembro galing po sa Mhm. Italy. Kasi siya po ay may kaya at kami Oo. dahil po ay kailangan nang ilabas ang aking nanay sa panahon na yon. Ano, sa isang ospital. And the problem is how much money that I can spend sa oras na yun. Ang sabi po ng mga karamihan ay bawal mag-utang. Mm. Paano yun? Sabi ko Yun na ganun. nga. Yun na nga. Paano isa Talaga. sa sinasabi ko sa sarili? Pero sabi po kasi, the Lord will provide. I like the term that I hear today is to make me more sensitive Mm-mm. in Oo. each every one of us. Ano, especially that kasi lalo na po kasi talagang lalo na kung ang iyong inalapitan talaga ay hindi siya talagang mananampalataya o sabi mo Mm. baby Christian pa siya or ano kung ano may isip kasi gagawin ka talaga ng kwento, gagawin ka ng storya. Mm. But praise be to God, ah, nagawa ko po yun, hindi ko kinahihiya. But at the time that I need to pay, hindi po ako kinausap ng miyembro. Yun ang problema. Hindi ako kinausap ng miyembro. Ang kinausap, miyembro to miyembro na lang. How to make a Yun. solution. Oo. But, yun ang kagandahan. Yun nga. Yun Yes. ang kagandahan. Hindi yung ikukwento ka pa, sisirain ka Mm-mm. pa. Ano. Sabi nga po sa akin, Pastor, kailangan na po natin gawin solusyonan. Okay lang po ba? Ito po yung maganda po sa okay lang po ba? Na bawas-bawasan po namin yung sahod ninyo para mabayaran ninyo yung utang ninyo dito. Pero alam ninyo mga kapatid, mas nakakahiya po talaga pamutang ang manggagawa sa isang miyembro. Pero mas lalong nakakahiya. Ito yung term mo na ginagamit po namin. Oo. Mas nakakahiya na ang mga miyembro na hindi nila nakikita ang Yun. sitwasyon ng kanilang manggagawa. Siguro ano yung term ay nakakalungkot naman. Yun. Yun yung Yun. parang para sa akin. Nakakalungkot yung ganon Opo. situation. Because sabi nga po, we are not a robot pastors or members, especially the wives of the pastor. Ulitin ko po, especially the wives of the pastor because wives of the pastor more of all, they are thinking the budgeting, they are thinking ang lahat na. Kasi sila yung nagbabudget, lalo na yung mga asawang pastor Mhm. uh, na kung anong kanilang mga gagawin. Eh, noon po mga kapatid, naranasan ko po as a single, ang sahod ko ay sabihin po natin nasa 5,000 and then my mom was in the hospital and talagang nangihingalo pa ang church. Hindi ko na ako sasabihin kung anong church yun. Because ang sasabihin pa, so pasensya na po, hindi po namin may bibigay po sa inyo ang iyong sahod. My mom was in the hospital. Why I'm been sharing this? Kasi sabi nga po ni Oslo Chamber, kung hindi ka depressed, kung Hindi ka hindi ka na butay. problema, patay ka. Mm. Ah,
you are being that. Uh, Mhm. uh, and talagang nagkakaroon po tayo ng isang bagay na how to deal on it. Mhm. But praise be to God, mga kapatid, umalis man ako sa church na yon, through that one family na talagang silently, they did not tell anyone. But praise be to God, dahil sila yung tumutulong po uh, sa atin. So, ito po, welcome po natin si Ate Lily Ana Sera. Welcome po dito po. Pastor, Po. may time pa naman po tayo, 1:39 pa lang. Inimpress lang ni Lord, is there someone in the Zoom na gustong mag-share about sa topic natin ngayon? Depression po. Meron po ba? Sige po. Yung willing, may gusto po ba kayong ibahagi tungkol po sa Ako, topic? ako po, Pastora. Sige Ayun, po. si Ate Lydia. Hmm, Ate Hindi Lilian, naman po sa Lian, depression, kundi yung nandun ako sa sinabi Lydia. niyong sensitive. Sensitive po. Yes. Okay po. Yan, yung sensitive po na yan, talagang nangyari sa akin, ito, inimpress sa akin ng Panginoon. Kasi lagi ko tinatanong, Lord, sino po yung ibe-bless ko? Sino po yung pagpe-pray ko? Sino po yung ganito? Ano Oh, po yung gagawin ko? Ano yung assignment ko? Tapos sabi niya gano'n, tawagan mo si ganito, tawagan ko. Di yung isang member namin doon sa church dati, sabi ko, kasi nag-birthday po yun nung January. Tapos ngayon, may biglang nag-text na alala ko siya na binabati siya ng birthday ng ganyan. Ito lang nung February, sabi ko, Lord, sige tatawagan ko. Tapos sabi ko, call mo ako. Niya lang may pinagagawa ng Lord sa akin. Hindi tinawagan ko, pinag-pray ko yung ganyan. Tapos sabi ko, ano yung account mo? Meron ka bang account na ganito? Sabi ko ang ganon. Tapos ito na, yung presyo, binibigay na sa akin ng Panginoon. E di syempre, nag-aano ang sige Lord, susunod ako. Sabi ko nga ganun sa kanya, susunod ako. Pero Lord, may utang ka sa akin. Sabi ko ganun sa kanya. And then, na-bless po yung, kasi alam ko may pangangailangan siya sa finances kasi tinitreat siya sa kanyang health, yung kanyang chemo. Yan, yung ganyan. Talagang na-bless ako nung time na yung pagsunod na yun. Then, after nun, may tinawagan na naman ako. Sabi niya, tawagan mo yung ganito. Alam mo, na-bless talaga sila kasi pinaalala sa akin, yun yung maganda dun sa sa ating Panginoon eh. Meron siyang nilalagay na tao talaga diyan sa ating puso na in times ng ito yung need pala nung tao na ito ipaparamdam niya yung pagmamahal ng Panginoon dun sa ah, assignment na binibigay niya. Kaya yun, natutuwa ako sa Panginoon at isa pang nangyari po doon, naging karagdagan po siya sa aking care group. Yun po yung maganda rin ginawa sa akin. Tapos nitong kahit lang ba yung kahapon, hindi, kahapon, itong katabi namin dito, yung katabi namin nagluluto siya, nakakakwentuhan ko. Alam niyo, Pastor Queenie, Kapampangan siya. Maraming Kapampangan po dito sa Guam. po. Nagluto po siya, na-share niya. Sabi niya ganun, alam ko masarap magluto yung mga Kapampangan. Alam niyo, right and there, nakita ko yung sensitivity. Sabi ko, meron ako niluto na ginatan na mais. Simple, simple na binigyan ko. Tuwan-tuwa siya kasi dito po, pagka may pagkain Pilipino, talagang sabik sila na hayinan mo na yung pagkain ng mga ganong Pilipino. Kaya yung isang simple gesture lang na tawag doon, natutugunan mo yung pagiging sensitive mo, na kukuha mo rin yung nung gusto nung mga nakakausap mo. Kaya yun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na ah,
nagagampanan ko, natutugunan ko rin naman dun sa ano. Ngayon, meron din po akong tanong dun sa ano, kasi meron po kayong shinare na nangutang, kagaya ni si Pastor Rory, kasi meron po akong naringgan, nangyari din dun sa kapatid ko, na itong bayaw ko, talagang hiniraman siya ng isang pastor. Malaki po yung amount. Yung bayaw kong yun, medyo ano po siya, nagpaano naman, nagpahiram naman, kaya lang itong bayaw ko, hindi pa siya ganun kalalim sa pananampalataya. Bago-bago pa lang siya. Tapos parang sinusuportahan lang yun yung kapatid ko. Yung kapatid ko talagang miyembro doon sa church nila. Tapos, nabanggit lang sa amin nung isang kasama niya doon sa bahay. Tapos sabi ko, tapos nung sinisingil na, inaantay nung ano, wala na po, hindi na po kumibo, hindi na po sila pinansin, hindi na ano. So naging ano din po 'yun, naging parang nag-ano siya, nag-back out po tuloy yung ano niya. Doon yung bang ano, yung pagtingin niya imbis na ma-win, parang na ano po siya. Yun po yung isang siguro kaya binabawal din po yung ganong mga ano no, yung ganong pangungutang. Yun yung danger din po doon. Kaya yun po yung ano parang naging aloof na rin siya, parang lumayo na rin siya. Imbis na dati po sinusuportahan niya pagka may mga gawain o kaya merong ganito, talagang naghahanda po siya talaga ng ano, tapos nagpapadala po siya ng pagkain para doon sa church. Yun po yung naging way. Hindi ko alam kung nabayaran na niya. Kaya yun po yung isa rin po yung danger din sa ano. Oo, maganda rin po talaga pagka ang mga ano, sensitive din tayo. Sensitive tayong mga miyembro doon sa ating mga workers, at marami din sa aming sa iglesia din ganyan po rin ng ano sa amin. Pero as much as possible, kami nga, sabi ko nga sa akin mismo, merong nangyayari ng gano'n, ng hiram, pero hindi ko siya ano, kasi meron akong ano tawag kaisipan na ganyan, na as much as possible hindi ko siya pahiramin, pero bibigyan ko siya na wala nang ano tawag doon. Parang bigay mo na, tulong mo na 'yon. Kung ano yung maiabot ko. Yun na lang po yung ginagawa ko sa akin po. Sa akin po yun. Yun lamang po. Yun lang yung po yung ma-share ko. Thank you, Tita Thank you. Liz. Thank you po. Um, Alam po ninyo, talaga kasing ayaw talaga ng Diyos yung utang sa mga anak niya. Kaya nga po kung minsan, nagkakaroon ng maraming katanungan dyan. Dahil, bakit yung way ng the Lord will provide, God will sustain all your needs according to His riches and glory. And then, sa punto pong ito, mga kapatid, uh, God will give us the direction of being sensitive. Nagiging sensitive tayo in spirit. Because when we are being insensitive or sensitive, sorry for the word that word, sensitive, ay hinahayaan mo na ang Diyos ang makialam sa iyo. In my term, because of hindi ko alam kung paano ko gagawin nun, of course, sila yung aking magulang at panahon na yon ay uh, karamihan kami, lalo ng kapatid ko ay wala na ako sa abroad. At ang kapatid kong babae naman ay wala rin ho siya trabaho at the time. So, how can I make a choice? Kaya nga po, nung panahon na yon, I make a move. Uh, that is a matter of how uh, how we ask for God to help and how God
will respond. But sometimes, waiting po talaga ang napaka-importante dun. Waiting na hindi mo alam kung kailan sasagot ang Diyos. But when I ask for God, talaga nung panahon na yun, I will say to everyone here, I'm lost. I just lost. Dahil di ko na alam kailangan ng nanay kong may labas sa ospital. Kailangan ng nanay ko na siya ay ma-dialysis. And then no one can help me at the time. And I thank God, even though I have ito yung term na gagamitin ko po mga kapatid, I do my own decisions, I do my own direction. Pero alam po ninyo, kahit na gano'n nangyari sa buhay ko, during of my mom was in the hospital and being talagang na-dialysis siya, God is teaching me at that time what to do. And then, mahirap po talaga sa mga manggagawa dahil ikaw yung tinitignan ng mga miyembro. Mahirap po talaga sa mga manggagawa lalo na kapag ikaw ay may ginawang ganung aksyon. Not every inside of the church are sensitive enough sometimes. And that is one we ask for God. Mayroon rin po sa ating pong miyembro po ng pamilya. Katulad po ng sinabi po, we ask, sometimes we don't ask our brothers or sisters, families, or ang ating po mga magulang, how they feel. Just like inside of the church. So we need our destiny partner. We need our destiny helper. Not in financially, but also to pray for you. No? Kasi sabi na, pastor to, alam niya yan, pastor yan. Hindi po nila nang alam kung minsan ang mga pastor ay nangihina. Ang pastor ay kailangan nilang isang taong malapitan upang masabi yung kanilang nasa kalooban. And si Pastor Queenie, nung panahon na nasabi niya ito kanina, andyan si Pastor Joan. Sa panahon na yon, ako, sino malalapitan ko? Wala akong ganun. Sabihin natin ng Diyos, but the time that you are being depressed, I have a question. Sabi nga po ni Gary B, but behind that question, could you be Messiah? Diba? Could you be our Savior? Could you be our Lord in my life? So yun po. Kaya who praise be to God, even though that we have only a little time in praying, but this is a wonderful opportunity that God is leading us more be sensitive in spirit near you. As kagaya po sinabi ni ang testimony ni Ate Lydia, he asked for the Lord. Mga kapatid, ask natin sa Panginoon ngayon. Ibigay ng Panginoon sa iyo kung sino yung tao na iyong pwedeng tulungan, lapitan para ipag-pray mo, para palakasin mo ng loob. So, right now, the Lord is continue to impressing us. At least nandito po si Pastor Queenie. Again, for a WK, a word of knowledge, kung inyo pong nakikita sometimes, we are not focusing na traditional ways ng ginagawa natin dito sa daybreak. Yung mga prayer points po natin. But let us give more attention now to the Word of God, especially when we hear this word in our life. Sige po,
Uh, Before we do that, let us go now in deeper in the spirit. Let us thank God. Let us worship Him. And if you have this gift of the Spirit, you may do it right now. Halalabahaya, halalabahaya. In Jesus' name, we thank you, Father God. We worship you. Hallelujah. Yarababasande, yarababakabasande. Glory to your name. We glory to you. We give you thanks. We give you honor. Download everything to us, Lord God. Especially, Lord God, to your people right now. To your people right now. In Jesus' name. Pastor Queenie, if there is a word Sige po. from God. Habang nagpe-pray po kayo, Pastor Rory, inimpress ng Panginoon sa akin that there is someone here sa platform. Talagang habang pinag-uusapan natin ito, talagang para siyang nalulunod sa guilt because of their family situations na talaga namang ah, parang naku-question pa nga si Lord about sa mga nangyayari. Yung nakikita ko sa vision ko na pagod na napapagod na, sumusunod ako Lord, sumusunod kami, we are serving you, pero bakit parang ganito yung nangyayari sa family. Talagang parang mayroong net na talagang para silang mga isda na talagang nasa loob ng net, hindi alam kung paano makaalpas. So kung ikaw yan, gusto kong sabihin ng Panginoon that you are living together with your family in grace by God and not by guilt. Amen. And ito din yung season to go back. Ano ba yung roots sa family na hindi pa naayos, hindi pa nagkaroon ng kalinawan, hindi pa na-fix ng Panginoon. So, kayong mag-asawa yung ini-invite ng Panginoon, hinihintay para balikan ang pamilya, para mag-undergo ng healing and deliverance. Jesus. So, ito yung season for your family para maranasan yung breakthrough. At hindi ito madali kasi kayo mismo nararanasan ninyo yung anxiety, nararanasan ninyo sa kasalukuyan yung kabigatan, a little depression, no? Pero ang galing lang kasi ang Panginoon mismo yung nakikita ko na yumayakap at kumakarga sa inyo. Hindi hindi kayo bibitawan ng Panginoon. So, naalala ko talaga that hanggat hindi po ninyo mararanasan yung matinding pagkilos ni Lord sa buhay ng pamilya ninyo, talagang wag niyo pong pakawalan ang Panginoon. So, dinideklara ko po yung boldness po para sa iyo at sa asawa mo para sa pinapaayos ng Panginoon. And I cancel any spirit of depression na nararanasan po ninyo ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Nasa proseso po ang Panginoon. Dahil wala namang ibang hinahangad ang Diyos, ang ating Amang nasa langit, kundi ang mapabuti po ang inyong pamilya. Ang Amen. mapalapit po sila sa Panginoon at maranasan ang tunay na kaligtasan. And dinideclare ko din po ngayon sa Zoom na ito na balikan po natin kung paano po sinimulan at tinapos ng Panginoong Jesus ang isang katawagan na hindi rin madali para sa Kanya, but talagang
when he obeyed his father, talagang naranasan yung breakthrough. Nagiging victor po tayo because of Jesus. So kung ano man po yung situations na mayroon tayo ngayon, iba't ibang circumstances na ating kinakaharap na parang hindi natin alam kung paano solusyonan, then ito po yung sinasabi ng Panginoon. Wala po tayo sa posisyon para solusyonan ang anumang sitwasyon. But anong gagawin? Just listen to the instruction of the Lord and obey, then blessings and breakthrough will follow. And then, today, kung mayroon man sa atin talagang nakakaranas ng physical sickness right now, one of your family member nakakaranas po at mayroong karamdaman, trust the Lord. Okay? Worship the Lord no matter what. Because our God is the best, the greater healer above all else. And He is perfect at isang uri ng medicine na walang expiration. His very word, His word is the best medicine for us to experience total healing and restoration. So, Pastor Rory, hindi ko alam kung may mga part, no, sa situation mo ngayon as pastor, kasama ng buong family, na medyo naiinip ka, kailan mangyayari yung mga instructions sa'yo ng Panginoon. So, Pastor Rory, habang hinihintay niyo po yon, talagang it is your time to learn, to train, and to teach as well. Talaga, sa kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo, hayaan mo na mas maranasan mo at matutunan kung ano yung supernatural strategies ng banal na espiritu. So that kapag dumating na kayo sa point na itatayo kayo ng Diyos sa pinaka-mission field na nakalaan sa inyo, ay nakaprepare po kayong magpapamilya. So receive wisdom and boldness and be grateful sa kung ano mang mga nararanasan ninyo na hindi maganda. Dahil dyan po dumadaan at pinoproseso ng Panginoon ang mga bagay na kailangan po ninyong paghandaan para sa mission na ibibigay ni Lord. Yan po ang word ng Panginoon para po sa iba at even sa lahat. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. I ask you right now, Father God, to continue to uh, flow in your spirit, Lord. Move right now in our midst. And thank you, Lord God, for the healing that you gotta do sa aming mga kapatid na nasa batik po ng karamdaman. We thank you, Lord God, for your holy manifestation. We thank you, Lord God, for what you, yung iyong mapagpalang kamay ay inyong pong ini-stretch, inahawakan yung bawat mga sugat, bawat sakit, bawat cancer, bawat tumor, inyong tinatanggal sa taging pangalan ni Jesus. And we thank you, Father God, for your word said, by your womb, we have been healed. They have been healed in Jesus' name. Na ang sakit po sa balakang, sa likuran, Lord, you gotta thank you for the healing right now, Jesus. Thank you, Lord God, sa iyong ginagawa pong patuloy na kapayapaan sa puso ng mga tao, sa gitna man po ng gulo o ng kera, sa nangyayari po sa Ukraine right now. We ask, Lord God, for your holy manifestation. We ask, Lord God, to stop this war because there's a lot of innocent, Panginoon, na kung saan ay nadadamay, na walang kabuang-buwang.
And we rebuke the work of the enemy right now. But conquer the hearts, especially to the leaders. Yung nangyari po nang ginagawa po ng China sa mga karatig pong bansa, katulad sa Taiwan, sa Vietnam, ang Pilipinas na aming bansa. We ask, Lord God, remove, Lord God, the mentality kung paano sasakupin ng isang bansa. And in Jesus' name. And we pray, Father God, and every Christian of this in Asian country, we ask, Lord God, that there are continuing prayers as we pray right now. This kind of yung pagbubuli sa mga kapwa bansa, Panginoon, it will be stopped in Jesus' name. And thank you, Lord God. Thank you for the family that you gave us. And thank you, Lord God, for the family that you gonna be the center. Sa mga lolo't lola, sa mga tita at tito, mga magulang mag-asawa, sa mga anak. Pagbuklorin mo silang muli, Panginoon. And we destroy and we bind the spirit of the mental of divorce and annulment dahil hindi nila kaya yung nangyayari sa loob po ng tahanan. Hindi nila nakakaya at nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Lord, we ask that your love will conquer this family, that your love will overthrow and we destroy, Lord God, ang anumang sistema ng nasa kaisipan ng mga tao. Because a family is a gift from you, men and women only. Yun ang iyong pagkalikha. Kaya dalangin namin, Panginoon, that a modern family is have a Christ and following you as Lord and Savior to accept what you are being created on us. And in Jesus' name. And we thank you, Lord God, that you will visit every pastors, every members, and every church leaders to lead them, Lord God, and have firm foundation and have firm relationship to you. And we pray, Lord God, that give them more sensitive, yung pagiging sensitibo, Panginoon, in spirit, to reach out for others. Right now, Lord God, we ask, give us that kind of spirit of pagiging sensitibo. Who to inform, who to help, who to reach out. Because that moment, you gonna save that person, release that person, and have a personally relationship to you, Lord God. Thank you. And we pray that every church is like it. Be transformative. Be more deeper in love with you. And we thank you. We glorify you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Kapatid, Pastor Queenie, can you give us the benediction? Sige po. Let us all receive Holy Spirit divine intervention sa lahat na sitwasyon, ang gulo ng buhay na kinakaharap natin ngayon. Tanggapin din po natin yung kaalaman na matagal na pong ibinuhos ng Diyos sa atin para pumili ng isang desisyon na hindi gawa ng tao, hindi approved
hindi, yung approval hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoon. And then, let us always save yung boldness na talagang sa buhay na ito, buong tapang natayuan natin at ilaban yung destiny na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. God created us to be more victorious. Tayo po ay panalo na dahil kay Kristo at hindi Amen. po tayo talunan. We are a blessing. Tayo ay pagpapala, hindi po tayo pabigat. So sa araw na ito, maging pagpapala po tayo para sa lahat, sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng taong makakasalamuhan natin sa buhay na ito. In Jesus' name, amen and amen. 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 And Amen. Amen. Amen, amen. Thank Sige you po. po. Thank you din po, Pastor Queenie. Thank you po Thank sa you, lahat. Pastor Queenie. God Thank bless you you po. po. Thank you, Pastor Welcome po. Queenie. Sige po, bago tayo po maghiwa-hiwalay, paki-on po ulit ang ating pong video. Ayan. Sabi nga, mag-retouch na. 1, 2, 3. Ibigay ang ngiti kay Kristo at hindi ang ngisi. Thank you, Glory to Pastor. God. Salamat po. See you Bye-bye tomorrow. po. Thank you, So, Pastor tomorrow, Queenie. Bye-bye. ang mangunguna po God sa bless akin ako. ay si Deaconess Pay. Ulitin ko po, tomorrow, ang pangunahan po tayo ni Deaconess Pepe. And on the Wednesday po ay si Pastor Carol. So, salamat po sa lahat at Thank hopefully, you, Pastor Rory. God bless you. God bless you po. Bye-bye Ingat. po. See God bless po. you all Bye-bye. tomorrow. Bye.